Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito na naman po ako sa isang barangay dito po sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong i-vlog na property. Siya po ay 5.3 something, then along Barangay Road po siya. Mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa Tayukong ito ay nasa 4 na kilometro lang po siya mahigit. Pero yan pong natututukan na yan ng aking camera, yan po yung kalsada talaga na papunta po doon sa area. Ano po, sa ngayon po ay hindi pa po siya talaga pwedeng daanan ng sasakyan or ng 4 wheels. Pero pasok na po ang motor papunta po dito sa area. Then, ito po, ang tatagusin po nito ay papunta po doon sa National Highway. Ano po, yung pong property ay nasa unahan pa. Inumpisahan ko lang po ng vlog ngayon para po makita po ninyo yung kalsada or yung proposed road dito po sa area. Sa ngayon po, hindi pa po talaga siya totally developed. Then, ito naman po ay pinag-anuhan na po ng mga nasa munisipyo na ito ay ayusin na or isesemento na itong kalsada na to. Okay po, tara po at pupunta natin ang 5.3 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, ayan po yung kalsada, papunta po doon tayo sa property. Ito po ay nasudsud na. Syempre po, hindi naman po nakakapag labas agad ng budget, kaya medyo napabayaan po yung kalsada or yung project na to. Pero ito po talaga ang kalsada papunta dito. Kasi meron po akong na-vlog dyan sa YouTube ko, siguro po ay mga 7 months ago. Ito po yung ito po yung kalsada niya papunta rin po doon. Okay, ayan po, makikita po natin sa video na yung aming nilalakad ay nakaporma na po talaga yung kalsada. Ito po ay talagang sinudsud na dati pa, napabayaan lang po talaga siya. Okay guys, nandito na po ako sa area. Nakita nyo naman po yung video ko kanina na yung kalsada po ay talagang nakaumang na siya. Sinudsud na po talaga ito. Ngayon, napabayaan lang po talaga na hindi ma-develop agad. Ano po? Then, ito pong property ay along Barangay Road. Ito pong Tayukong ito, nandito na po ako mismo sa area. Yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yan po yung kadugtong nung kanina na binibidyo ko habang ako ay naglalakad. Then, ito po ang road. Ayan. Ito, papunta po yan doon. Yan po ay lusutan po yan doon sa papuntang Manato. Ano po? Okay, tara po at iikutin natin. Samahan nyo ko na puntahan or ikutin ang 5.3 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, ito po Tayukong to, start na to. Kasi ayan po ang Barangay Road, ito. Ayan, start na po siya. Then tara, ikutin po natin. Okay, dito po sa bungad, ayan may sampalok. Ang mga nyug po ay mabababa pa. Ano po, yan, etong side na to, ayan, pantayin po itong side na to. Ayan po. Ito ang property. Ayan. Medyo po siya pantay dito, umbok lang po siya ng konti. Then pantay na naman po ulit doon sa inumbukan niya. Ayan, may mga nyug po dito sa side na to. Okay. Ayan po. Okay, ayan, pantayin pa rin po siya. Umumbok lang po siya ng konti dyan sa side na yan. Ano po? Then, ito, dito sa side na to, umumbok po siya ng konti dyan. Then, pantayin na po ulit pagdating dyan sa side na yan.
Kulang lang po talaga ito sa linis. Ayan. Pag ito po nalinisan, makikita po natin yung kapantayan po ng area. Ayan, meron po ditong mga santol. Ayun, mangga sa kabilang side na yon, mga nyog. Then, pantayin po siya dito. Ang umumbok lang po ng konti ay dito sa side na are, pero pantay na naman po ulit siya. About po sa electricity, ayan, meron po tayong kable dito ng kuryente. Ito po ay OCT title. Nakapangalan po sa kanilang mga magulang. Ngayon, ang nagbebenta po ay yung magkakapatid. Ayan, pantayin pa rin po dito sa side na are. Ayan siya. Pantay. Ayan, may mangga po ditong malaki. Okay, basta po itong dinadaanan kong to, pantayin po siya, oh. Ayan, pantay pa rin po dyan sa side na are. Kulang lang talaga ito ate Nel sa linis. Halos kapantayin siya eh, oh. Dito tayo sa side na to. Ayan, dito po sa side na to, umumbok lang po siya ng konti. Then, pantay na naman po ulit siya. Ayan po siya, oh. May mga nyog pa rin naman po siya. Hindi naman po masasabing ito'y clearing. Kasi marami pa po siyang nyog. Ayan, grabe pa po kumamunga yung mga nyog, oh. Marami pong rahog. Tapos, mabababa pa rin po siya. Dami pa rin naman palang kahoy. Matitigas dito ate, oh. Ayan, oh, mga anilaw. Ayan po, dyan po sa loob na yan, napakarami pong kahoy na anilaw. Then, marami pa rin pong nyog. Umumbok lang po siya ng konti. Then, pantayin na naman ulit. Linis lang po yung kailangan dito sa area. Napabayaan lang po talaga ng mga tagapagmana. Ayan, may mahogany po dito sa side na are. Malawak po ang 5.3. Ayan po siya. Ito po, umumbok po siya dito. Kumbaga po ay nagtalibis po ng konti dito. Pero yung pong gitna niya, yan, taas ng yan ay pantay po ulit siya. Ayan, meron po dito palang kapitbahay sa side na yan, kaya may kable na po ng kuryente. Doon tayo ate sa may taas-taas. Yan, linis lang po talaga ang kailangan niya, oh. Oh. Sa ngayon po, nilakad po namin mula po doon sa aming pinag-iwanan ng motor hanggang doon sa may school. Hanggang dito na po sa property. Nasa 12 minutes po namin nilakad. Pero, pasok naman po yung motor. Ano po? Kasi nga po ay tag-init. Ayan. Ito po yung opo, kagubatan na lang po talaga. Kasi hindi na po talaga nila naiintindi. Ano po? Ayan. Ito pong side na to. Papasukin po natin. Kasi yung kaninang dinaanan ko ay nag-anggilid tayo. Ito naman po ay yung sa gitna niya. Ayan. Ang daming batino dun sa side na yun, oh. Ayan, maganda po dito. Ayan, eto po siya, oh. Eto pong side na to ay pa-overlooking. Ayan, kasi pag eto po nalinisan, yan. Nandiyan ka sa taas na yan. Kita mo po ito. Etong mga side na to. Ayan. Flat po dito sa side na are. Umumbok lang po siya doon sa may ang pinag-anggilidan ko. Medyo po
umumbok lang ng konti. Then ito na po yung loob nung umumbok. Okay, ito naman po yung sa may bandang paunahan pa. Linisan talaga tayo, no? Okay, ito pong side na to. Ayan, kasama pa rin po siya. Ayan, nagpantayin po dito sa side na to. Pantayin nga tatay dito sa side na rin. Tabon talaga siya ng ng damo. Ay, dito sa side na to, medyo siya dumahilig. Siya ay medyo tumagilid ng konti dito sa side na to. Pero hindi naman po siya ganun katagilid talaga. Yan. Maguba talaga. Dyan po sa side na yan, medyo malalim-lalim po ng konti. Ano po, yung side na ito. Pero, ito po dyan sa parting yan, sa part na yan, papunta po yan dun sa kanina na sa may bandang gitna. Yan po ay nagpantay na po dyan. Ito lang pong side na are, ang medyo nagihilig siya. Kasi sabi ko nga po sa inyo, walang perpektong property. Pero hindi naman po sabog yung kanyang pagkaka-area. Ayan, mas lamang pa rin po sa kanya yung pantayin. Okay, tara tayo. Maitang sa mga karate ko sa tumamakan ng pasuka. Matipaklasan ko sa tabi. Okay po, ito po ay kasama pa rin po ito sa area. Ayan, may mga nyug pa rin po dito. Then ayan, lang po siya, umumbok lang po siya ng konti dito sa side na to. Then pupuntahan po natin yung sapa. Ano po? Ayan, medyo po dito tagilid ng konti. Kumbaga po ay umumbok lang. Then ayun po yung sapa sa side na yon. Ayun. Ayan po ang sapa niya. Then ayan, may mahogany. Then pagdating po doon, andun yung palayan na sinasabi ni seller. Ano po? Okay, tara po doon sa loob pa. Ayan. May mga mahogany pala dito sa side na to. Ayan, may mga nyug pa rin po siya dito, oh. Marami nga pong bunga yung nyug. Kasagsagan siyang namumunga. Ayan po. Ito pa rin po yung area. Oo, tama po. Ayan, medyo po siya umumbok ng konti dyan. Then ayun po yung kable ng kuryente. Ayan, may mga nyug pa rin. Opo. Ito po yung pitak na palayan. Ilang pitak ng palayan. Yan po siya, oh. Tapos nandun po dun sa dulo niya yung sapa. Ayan, ito pala yung bahay na iniika. Ayan, dito po sa side na to, pantayin pa rin po siya. Ayun, may mga langka po dun sa side na yon, tapos may mga nyog. Malalaki na pala tayo mahogany mo rin, ah. Okay, ayan po ang mga nyog pa dito sa may bandang palikod. Ayan, may mga fruit bearings po dito. Medyo po pumantayin po dyan sa side na yan. Ayan. Then, ito po yung palayan. Ayan yung sapa. Ayan po ang palayan. Ito po yung sapa niya. Ayan. Opya. Ang vlogger na walang kapaguraan. Ayan po siya.
Ibig sabihin, kuya, nakapaikot sa property ito. Opo, ayan oh. Ayan po ang sapa na running water. Ayan, buhay po siya. Ayan. Makikita naman po ninyo sa kalidad ng isang sapa kung yan ay buhay at hindi. Kasi ayan po yung mga bato-bato niya. Opo, buhay po yung bato niya. Ano po? Yan, property pa rin po yan. Papunta po yan dyan. Then, ayan. Okay. Ito po yung palayan. Ito pong side na to. Iilang pitak lang naman po yung palayan. Then ito pong side na area, ayan. Kasama pa rin po yan sa property. Ayan ang mga nyug niya. Ano po. Medyo po siya dito ay tumalibis lang naman ng konti. Papunta po yan doon sa bahay. Ayan. Pero napakababa po ng pagkakatalibis niya. Hindi po siya katulad ng ibang mga property na matatarik. Ito po ay hindi. Katamtaman lang po talaga siya. Ayan, doon lang po sa kabilang side ang medyo po ang nyog ay kakaunti na. Pero dito sa side na to, marami pa rin po siyang nyog. Ano po? Ang daming bunga ng nyog, kuya, oh. Opo, buhay na buhay nga po yung sapa. Okay po, andito po ang munting sapa. Ayan, running water po siya. Then para po siyang mini falls. Ayan, kasi medyo mataas. Then naglibtong siya. Papaganon po siya. Yan po ay nandito po sa may property. Ano po? Ayan. Then alam naman po natin, pagka ganyang may mga sapa na ganyan, ay talagang medyo po dahilig yan papunta po sa sapa. Pero hindi naman po siya matarik. Dahilig lang po talaga siya, papunta po dito. Then yan ay nagkapantayan na ano po. Ayun, may nara pa pala dun, kuya, oh. Okay. Konti pa po tayong pasada. Ano po? Opo, at ito po may Madre de Cacao na eh. Pag may Madre de Cacao na, alam na yan. Yan na ang pagitan. Ayan, makukuha naman po natin yung sukat nito. Pagka po nabili nyo na at ipaparelocate natin. Ano po? Sa ngayon po kasi yung mga tagapagmana ay medyo sa tagal na rin po nila na hindi na pupuntahan itong property nila. Hindi nila naasikaso kasi may kanya-kanya na rin po silang inaasikaso at may kanya-kanya rin po silang pamilya. May kanya-kanya po rin silang property. Medyo po itong area na to ay napabayaan or hindi na po nila naintindi, kaya ngayon ipinagpasyahan po nila na ibenta na kasi nga po ay medyo may mga edad na rin po yung mga tagapagmana. Ano po? Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 5.3 something along Barangay Road. Yung nakita nyo naman po kanina. Yung Barangay Road po ay hindi pa po totally developed. Then, ang kanya pong titulo ay OCT title, nakapangalan po sa kanilang mga magulang. Sila po ay mag-extrajudicial magkakapatid kasi sila po ang mga tagapagmana. May buhay po na sapa sa loob mismo ng property. Ayan, meron pong kable ng kuryente dito sa area. May mga nyug po siya. Then, sagot po nila ang estate tax. Yun po naman talaga ay obligasyon ng mga seller na sagutin ang estate tax. Yung pong about po sa presyo, ilalagay ko na lang po sa details ko mamaya. Mag-uusap lang po muna ulit kami ni nanay or ni seller. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po sa lahat po ng buyers na nag-avail sa akin at sa mga mag-a-avail po ulit. Maraming salamat po. Okay po, thank you po for watching. Okay po, ito po yung tagusan ng property na aking blinag kanina. Ano po, na-late ko lang po itong i-video kasi umikot po kami kanina. Ito po yung papunta doon sa National Highway. Then ito po yung kalsada
na papunta po doon sa pinag-vlogan ko kanina, doon po sa pinag-umpisahanan ko kanina. Yan po, lusot po yan hanggang doon, hanggang papunta po doon sa property. Ano po, yan po yung proposed road. Hindi pa lang po talaga siya develop doon sa may bandang una-unahan niyan. Dito po, pasok na po ang sasakyan. Pero doon po sa may pinag-umpisahanan ko ng vlog, pasok naman po ang motor doon, pero sudsud na rin po siya. Yun nga po, ang sabi po sa amin ay ngayong summer ay uumpisahan na po siya. Okay po, thank you po!